Isang mapagpalang araw para sa lahat ng mga kapatid na nakikinig sa programa po ng Ang Mabuting Daan. Ako po si Jerry Liboon, ng taga Batangas, ay nagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoon dahil po sa kagalingan na ipinagkaloob niya po sa amin. Noong kasing nakaraang Sunday po, anong petsa ba yun? Sa nakaraang Sunday po, ay nakaranas po kami ng isang linggong ubot-sipon ng aking pong pamilya. Sabay-sabay po kami nagkaroon dito sa loob ng bahay. At medyo hirap po kami sa paghinga, saka sa pagtulog, hirap din po kami. At salamat sa Diyos ay dahil po sa prayer ay nag-request po kami kay Brother Willie ng prayer nung Sunday, ay pinanalangin po kami ni Brother Willie, at sa gayong sitwasyon ay nakatanggap po kami ng instant healing dahil nung after ng prayer ay nakaramdam na po kami ng kabinawahan sa amin pong paghinga, sa aming dibdib, maging yung pinag-pray ni Brother Willie na pangangati ng misis ko sa kanyang braso, sa kanyang buong katawan. Salamat po at nabigyan siya ng kagalingan ng ating Panginoon. Maraming pong salamat sa lahat ng mga kapatid. Salamat sa Panginoon na patuloy pa rin siyang nagbibigay ng kagalingan, gumagawa ng mga himala at magpapagaling sa mga sumasampalataya sa Kanya. Salamat po mga kapatid, salamat po Brother Willie, salamat po sa inyong lahat. Good evening, isang magandang araw po.
Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat ng mga ka-Bible study natin na kasama po natin sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos dito po sa ating programa Ang Mabuting Daan Worldwide Bible Study. Sa Facebook Live, sa YouTube Live. Linggo po ng July 20, 2025. Live po ang ating Bible study mula po rito sa lungsod ng Baliwag, sa lalawigan ng Bulacan. Tayo po'y napapanood dito sa Pilipinas at ng mga nasa abroad sa pamamagitan po ng live streaming ng Facebook at ng YouTube. Sa umaga pong ito ay ating wini-welcome ang ating mga ka-Bible study dito po sa YouTube Live. Wala pa tayo sa Facebook Live. Meron na pong 24 sa kasalukuyan ang mga ka-Bible study natin dito po sa ating YouTube Live. Salamat po sa ating mga palagiang mga nakakasama. Tuwing linggo po ito ng alas 9 ng umaga ang umpisa at kapag naman po Martes at Huwebes, alas 9 ng gabi. Sa mga bago pa lamang po sa ating YouTube channel at Facebook page, kung pwede po kayong mahingan ng favor na kayo po'y mag-subscribe, paki-like and share ang ating mga videos, paki-click ang notification bell nang tayo po'y palaging mabigyan ng notification. Pagka tayo po ay may mga live streaming at meron tayong mga bagong upload na videos. Sa umaga pong ito, kung nakahanda na po ang ating mga kapatid, mga ka-Bible study, umpisahan na po natin ang ating paksa na ating ipagpapatuloy, ang mga salitang sinasalita ng dugo ni Jesus para sa mga sumasampalatayang Kristiyano ayon sa Biblia. Ito po yung ating paksa na ating ipinagpapatuloy ngayong umaga pong ito. Inumpisahan natin nung nakaraang linggo ng July 13. Naintindihan natin mga kapatid, mga ka-Bible study, na ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo, ito po ay hanggang sa panahon nating ito'y nagsasalita. At yung mga salita ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo, yan po ay ipinasulat, nakasulat, mababasa po sa Biblia, ang mga salitang sinasalita ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Si Apostol Pablo, doon po sa kanyang sulat sa Hebreo 12 at 24, kung ating babalikan ang talata, at kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan at dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kaysa dugo ni Abel. Ito po mga kapatid, yung dugo ng ating Panginoong Hesukristo na binabanggit po rito na dugong pangwisik, ito po kasi ipinangwisik doon po sa dambana. Doon po sa langit po yan mga kapatid, mga ka-Bible study. Kung natatandaan nyo po yung naging paksa natin noong June 29, pasalamat. Dito po sa lupa, doon sa tabernakulo, yung mga kagamitan po doon, yung dambana, winiwisikan ng dugo ng hayop para po yan sa kapatawaran ng kasalanan. Sa Israel po yan, mga kapatid, mga ka-Bible study. Ngayon, yung ginagawa po na yon sa Israel na wisikan ng dugo ng hayop, yung tabernakulo, yung dambana, yung mga kagamitan, dun po sa tabernakulo, yun po mga anino. Anino lamang po yun. Larawan lamang po yun. Kasi ang alagang realidad yung dambana sa langit. Yung tabernakulo sa langit, may mga kagamitan po doon sa langit na nang ang ating Panginoong Hesukristo po ay mamatay na sa krus,
nang siya po'y mabuhay na maguli at umakyat sa langit, isinama ng Panginoong Hesukristo, iniakyat po yung kanyang dugo sa langit para po maipangwisik doon sa tabernakulo sa langit, yung mga kagamitan po doon sa dambana, maipangwisik yung dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Nagkakaintindihan po, para nga po sa kapatawaran ng kasalanan. Kaya kailangang maiwisik ang dugo ni Jesus Christ doon po sa tabernakulo sa langit, doon po sa dambana, doon sa mga kagamitan po doon sa tabernakulo sa langit. Kaya po yan ginawa para sa kapatawaran ng kasalanan ng mga sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ngayon, dahil nga ang Apostol Pablo ay inagaw sa ikatlong langit sa paraiso, yung dugo ng ating Panginoong Hesukristo, nakita doon ng Apostol Pablo At yung mga salita na sinasalita ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo, narinig yun ng Apostol Pablo, kaya yun naman kanyang isinulat. At yung mga sulat ng Apostol Pablo, ang ating binabasa ngayon. Amen. 35 sa YouTube Live, ang ating mga kasama sa ating Bible study. Yung mga salita na sinasalita ng dugo ng Panginoong Hesukristo sa langit, sinulat ng Apostol Pablo. Kasi nakarating siya ron Narinig niya yung mga salita na sinasalita ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo sa langit. Kaya naman niya isinulat. Ang dugo ni Jesus Christ nagsasalita ng lalong mabuti kaysa dugo ni Abel. Si Abel, nung patayin siya ni Cain, ang kanyang dugo dumaing mula sa lupa, dumadaing, sumisigaw sa Diyos, humihingi ng katarungan. Ang dugo ni Abel. Ngayon, ang ating Panginoong Hesukristo, yung kanyang dugo, nagsasalita yon ng lalong mabuti kaysa dugo ni Abel. Ngayon, nung nakaraang linggo ating nabasa na pag-aralan, yung mga salita ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo, ito po'y para nga po sa ating mga sumasampalatayang Kristiyano. O ano-ano po yon? Mag-review tayo mga kapatid, Doon po sa aklat ng Roma 5:9, ang sabi po sa talata, kaya't sa pamamagitan ng kanyang dugo, ng dugo ng Panginoong Hesukristo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. O ano po ang isang salita na sinasalita ng dugo ng Panginoong Hesukristo? Hanggang ngayon para po yan sa lahat ng mga sumasampalatayang Kristiyano. Sa pamamagitan po ng dugo ng Panginoong Hesukristo, tayo po ngayon ay mga napawalang sala na. Tayo po ay mga acquitted. Kumbaga sa korte, kinasuhan tayo, may kaso tayo ngayon, ito po yung judge, ang huwes, nagbigay ng kanyang hatol, tayo po ay pinapawalang sala. Acquitted tayo. Wala tayong kasalanan. Amen. Pwede ho bang mag-amen yung mga nandyan po sa ating YouTube Live? Wala pa tayo sa Facebook Live. Yan. Paki-ano lang natin yung mga nasa Facebook. Share lang natin tong link ng ating video sa YouTube Live. Naintindihan po ba natin yun mga kapatid, mga ka-Bible study, na
sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo, lahat tayong mga sumasampalataya sa Kanya, pinawalang sala. Lahat tayo po'y acquitted. Kagaya nga po nung naikwento ko, nung ako umalis sa MCGI, sinampahan ako ng mga kaso. Dalawa nga po yun Yung isa dito sa Baliwag, Bulacan, falsification of public document. Yung mugshot ko kinakalat-kalat ng mga naninira sa akin Yan ba kakay-sasama kay Willie Santiago? Ito may kaso, nakamugshot si Willie Santiago. Yung kaso po na yan, tapos na yan, 2018 naglabas ng desisyon si Judge Telan na ako nga po'y pinapawalang sala. Wherefore, premises considered, the accused Wilfredo Santiago is hereby acquitted of the charge. So ordered. Baliwag, Bulacan, January 8, 2018. Mario Pocholo M. Telan, presiding judge. Yan po mga kapatid. Yung nangyari po dyan sa kaso na yan na isinampa sa akin, falsification of public document, yung ako may mugshot. Talagang yan ay pinakalat yan. Iniutos po yan ng mga leader sa MCGI na ipakalat yan para daw malaman ng publiko na ako merong ganyang kaso. Hanggang ngayon ginagamit yan para ipanira laban sa akin. Tapos na po yung tungkol dyan mga kapatid. Yung isinampang kaso sa akin na falsification of public document, ako nga po'y pinawalang sala na. Ako acquitted na. Kaya hindi na po pwedeng gamitin pa yan para ipanira sa akin. Nagkakaintindihan po ba? Sa ating mga kapatid, sa mga ka-Bible study natin, yung laban ni Pacquiao malapit na. Mamaya pa ho yung hapon. Dito po muna tayo sa ating Bible study, ha? Mamaya pa naman po yun. At ito po ng mga salita po ng Diyos ang unahin natin. Ngayon, isa pa pong kaso ang isinampa naman sa akin, dito naman sa Malolos. Yun naman po yung tungkol sa sustento. Humihingi po ng sustento yung nanay ng aking mga anak. Ako po ay idinimanda rin. Ako naman po kasi nag-o-offer ng sustento para sa aking dalawang anak. So tinatanggihan po noong nanay. Ayaw po ba roon sa ibinibigay kong sustento? Kasi ang kanyang reklamo, pinababayaan ko daw yung aking mga anak. Unang-una po yung aking dalawang anak na yon, itinakas. Dinala po sa abroad. Matagal ko na nga pong hindi nakikita at nakakausap. Meron na pong 16 na taon, mga kapatid. Kasi 2009, itinakas yung mga bata Ang edad po ay 5 taon saka 3 taon. Ito ngayon, nagreklamo po sa akin yung nanay ng aking mga anak noong 2020. At ang reklamo po ay ayaw ko raw pong magbigay ng sustento. Nung yan po ay dinidinig na po sa Malolos RTC, ako po ay nag-offer ng sustento, open court. Sabi kasi nung judge, Mr. Santiago, mga anak mo naman, ba't ayaw mong sustentuhan? Sabi ko, Judge, ako po talaga ay handa naman pong magbigay ng sustento. Hindi ko lang po ako alam kung nasaan yung aking dalawang anak. Sabi nun, Judge, bakit? Itinatago ba sa'yo?
Ganun nga po ka ako, Judge. Ikaw ba kay magbibigay ng sustento o po ka ako? O magkano ika yung kaya mong ibigay? Sabi ko, Judge, nag-o-offer po ako ng 8,000 a month para po sa 2 anak ko. Sabi ng Judge, dagdagan mo. Sabi ng Judge. Sige po ka ako, Judge. Gawin ko na pong 10,000. Sabi ng Judge, okay na ba yung 10,000? Ayaw po noong nanay nung mga anak ko. Taasan ko pa raw. Sige ho ka ako, Judge. Gawin ko na pong 12,000. Ayaw pa rin. Ayaw pa rin noong nanay nung aking mga anak. Di naiiling na si Judge. Sabi nung Judge sa akin, Mr. Santiago, ako na ika, ako na, pabayaan mo na ako. Gawin mong 15,000, tatapusin ko itong kaso na to, sabi nung Judge. Sige po ka ako, Judge. Matapos na po itong kasong ito, susunod po ako sa inyo, 15,000. Talaga pong yan ano ko na, pagsisikapan ko na po at gagawin ko talaga ng paraan na maibigay po yung 15,000 na yan na sustento. Yung Judge na po mismo ang, ang nagbigay ng presyo at nagsabi sa akin na i-dismiss ko ito. Sundin mo lang itong sinasabi ko. Di pumayag na po ako na ibigay na yung 15,000 na sustento. Noong binanggit na po noong nung Judge, pwede ka na ba sa 15,000? Tinatanong po yung nanay ng aking mga anak. Judge, maliit pa rin ho yun hindi po kasya yun okay, sabi ng Judge, sige next hearing na lang. Kumbaga, nakita ng Judge na offer ako ng offer, tanggi naman ng tanggi yung nanay ng aking mga anak. Kaya nung next hearing, eto na ang desisyon. Nilabas noong Judge ang kanyang desisyon. Babasahin ko po sa inyo. Ruling of the court. Wherefore, for failure of the prosecution to pierce the constitutional presumption of innocence, the court is impelled with no other recourse but to give due course to the present demurrer. Accordingly, the case filed against accused Wilfredo Santiago Ilabaw for violation of Section 5 of RA 9262 is hereby ordered dismissed. So ordered. Given in chambers the 2nd day of February 2023 in the city of Malolos, Bulacan. Maria Zenaida Bernadette T. Menjola, presiding judge. Ayan po, mga kapatid, mga ka-Bible study, yung isa pang kaso na kung saan ako po ay napawalang sala. Yun pong naigran po yung demurrer at yan po ay dinismiss, yun po'y katumbas din po ng ako po'y acquitted. Ako po'y pinawalang sala. 2 kaso po ang isinampalaban sa akin ng grupo ng MCGI. Kinakasangkapan po yung nanay ng aking mga anak. Wala pong isinampang kaso laban sa akin na physical injury. Wala pong nangyari po na ang kaso pong isinampa dahil ako'y nananakit ng bubugbog. Yung mga fanatics na yun ang kanilang ipinupukol pa rin sa akin, si Willie Santiago ng bubugbog, nananakit. Ba't nung ako'y sampahan ng kaso, hindi yun ang kasong isinampa sa akin? Sige nga po, mga kapatid, mga ka-Bible study, kung meron po diyang attorney ngayon na nakikinig sa atin. Hindi ba kayo napag-iisip nun? Bakit ang ipinapanira nila sa akin, ako nananakit ng bubugbog? Ba't nung ako'y kasuhan? Hindi po yun ang kasong isinampalaban sa akin. Kasi papaano magkakakaso kung wala namang ebidensya? Tama po ba? Pagka may ebidensya, dyan po may kaso. Bakit po walang isinampang kaso na physical injury man lang sa akin? Kasi walang ebidensya. Unique daldal lang, unique kwento lang yun.
Niwala nga na ipresenta na yan may medical report. May police blatter, barangay blatter na siya nasaktan. Maliwanag na po ba yan sa ating mga kasama? Yung kanilang kwento na yan na ako'y nananakit, nambubugbog, mana pa, yung mga leader dyan sa MCGI, ang alam ko, merong mga sinaktan, merong mga binugbog. Ngayon, balik na po tayo sa ating review, sa ating paksa. Tayo pong mga sumasampalatayang mga Kristiyano, ang dugo ng Panginoong Hesukristo, meron na tayo sa Facebook Live. Ang dugo ng Panginoong Hesukristo, ang isang sinasalita niyan sa atin na mga sumasampalataya, lahat tayo po ay napawalang sala na. Sa harap ng Diyos, sa mata ng Diyos, hindi na po tayo makasalanan. Amen. Wala na pong natiramang anumang kasalanan pa sa ating mga sumasampalataya. Bakit? Lahat tayo po ay napawalang sala na. Lahat tayo po'y acquitted na. Mga kapatid, mga ka-Bible study. Ngayon, ano pa po ang isa pang salitang sinasalita ng dugo ng Panginoong Hesukristo sa Apokalipsis 1:5? At mula kay Hesukristo ang tapat na saksi, ang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay at pinuno ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinalayan niya tayo sa ating mga kasalanan. Ayan, dahil tayo po'y acquitted, pinawalang sala na. Ano po kasunod? Kalayaan. Amen. Amen po sa ating mga kapatid, mga ka-Bible study. Dahil tayo po'y pinawalang sala, acquitted sa lahat ng ating mga kasalanan, ano po ang ating nakamit? Yung ating kalayaan. Kalayaan mula sa mga kasalanan. Maliwanag po sa ating mga kapatid, mga ka-Bible study. Kaya nung ako po'y ma-acquit sa kaso, hindi ako pwede ikulong. Tama po. Ako po, noong kasuhan, dahil meron naman pong piyansa yon, nakapagpiyansa ako para sa aking pansamantalang kalayaan. Ngayon, noong ako po'y ma-acquit sa kaso, ano po ordered ni judge? Yung piyansa ni Wilfredo Santiago, ibalik sa kanya. Amen. Sa ating mga Bible study, naintindihan po ba natin yun? Kasi pansamantalang kalayaan lang yung nasa akin nung meron pa akong kaso na dinidinig. Nagpiyansa ako para ako po ay makalabas sa bilangguan. Pero noong ako po ay pawalang sala ng korte, hindi na ako pwedeng ibalik sa kulungan. Kaya ang order na po ni judge, yung aking piyansa, ibalik sa akin, isoli sa akin. Kasi yun ang patunay na ako nga po ay meron ng kalayaan. Yung aking kalayaan ay hindi na pansamantala yun, mga kapatid, mga ka-Bible study. Kaya noong ako po ay ma-acquit dyan sa falsification of public document, yung piyansa ko po na 12 bill, binalik sa akin yun . Ngayon, yun namang ako ay kasuhan dyan sa Malolos, dyan nga po sa sustento. Ang piyansa ko po nun nasa 70,000. Noong ako po'y pawalang sala, ibinalik po sa akin ng korte yung 70,000. Mga kapatid, mga ka-Bible study. Kasi pagkatapos ng acquittal, mapawalang sala, ang kasunod po ay kalayaan.
O ganun po ang nangyari sa ating mga Kristiyano. Nang tayo po'y sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, tayo po ay alipin ng kasalanan, bilanggo sa kasalanan. Sa pagsampalataya natin kay Jesus Christ, ano po ang nangyari? Ang dugo ni Jesus Christ, binigyan tayo ng kalayaan sa kasalanan. Napawalang sala tayo, tayo po ay pinalaya mula sa kasalanan. Ano pa po ang isa pang salitang sinasalita ng dugo ng Panginoong Hesukristo? Unang Juan 1:7. Ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo'y nagkakaisa. At ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Ang dugo ng Panginoong Hesukristo, ano pa po ang salitang sinasalita niyan sa atin? Tayo po, patuloy na nililinis ng dugo ng Panginoong Hesukristo sa lahat ng kasalanan. Tayo pong lahat ay nalinis na sa lahat ng kasalanan at patuloy na nililinis ng dugo ng Panginoong Hesukristo sa lahat ng kasalanan. Amen. Kaya pag tayo po ay tumatawag sa Diyos, nananalangin sa Diyos, humaharap sa Diyos, ang nakikita po ng Diyos sa atin malinis tayong lahat. Wala na po siyang nakikitang kasalanan sa atin. Amen. Ayan, kay Sister Genevieve, nilinis na po tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen. Ay, kumusta po pala si Monroe? Ano po balita? Ay, Sister Genevieve, ano po ang balita kay Monroe? Nangungumusta lang po ako, ha? Tayo pong mga sumasampalataya na mga Kristiyano, ang kasalanan po, hindi na yan nakikita ng Diyos sa atin Kasi nandyan ang dugo ng Panginoong Hesukristo na patuloy tayong nililinis sa lahat ng ating mga kasalanan. Ang talagang panlinis sa kasalanan ay ang dugo ni Jesus Christ. Hindi naman po ang panlinis sa kasalanan yung tubig sa bautismo, mga kapatid. Yun ang isang maling turo. Diyan po sa pinanggalingan kong MCGI na ang tinuturo nila yung water baptism, panlinis sa kasalanan. Hindi ho totoo yun. Ang dugo ng Panginoong Hesukristo ang totoong panlinis sa ating mga kasalanan. Hindi po ang tubig sa water baptism. Kaya yung mga nagtatanong bakit si Brother Willie umalis sa MCGI, kasi nakita ko po maraming mga maling tinuturo doon sa MCGI na hanggang ngayon ay nagpapatuloy kasi ang mga videos ni Brother Eli, yan pa rin ang ginagamit sa doktrina. Pag nakinig ka sa video ni Brother Eli, tinuturo niya para mahugasan, malinis ang kasalanan, tanggapin ang water baptism. Mali. Para ang tao po'y mahugasan, malinis sa lahat ng kasalanan, tanggapin si Jesus Christ. Amen. Sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, tanggapin ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ano mangyayari? Ang dugo ni Jesus Christ maglilinis ng lahat ng ating mga kasalanan. Nagkakaintindihan po. Ngayon, ano pa po ang isa pang salitang sinasalita ng dugo ng Panginoong Hesukristo? Sa Efeso 1:7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo
At sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ano pa po ang sinasalita ng dugo ng Panginoong Hesukristo? O tayo pong mga sumasampalatayang Kristiyano, tayo po ay mga tinubos na. Natubos na po mula sa kasalanan. Bayad na po ang lahat ng ating mga kasalanan. Amen. Binayaran na po ni Jesus Christ sa pamamagitan ng kanyang dugo. Tinubos na po ni Jesus Christ sa pamamagitan ng kanyang dugo ang lahat ng ating mga kasalanan. Kaya ang kasalanan po, mga kapatid, mga ka-Bible study, matagal na pong, natapos na issue yan. Hindi na po dapat maging issue sa mga sumasampalatayang Kristiyano ang kasalanan. Bakit? Kasi tapos na nga yung tungkol sa kasalanan eh. Binayaran na ni Jesus Christ sa pamamagitan ng kanyang dugo. Pagtubos para sa lahat ng kasalanan ng mga sumasampalataya ay tinapos na ni Jesus Christ nung siya po ay napako sa krus. Natatandaan niyo po yung siya nakapako sa krus, sinabi niya, naganap na. It is finished. Yun ang sinabi ni Jesus Christ naganap na. Ano ba ang naganap na? Yung pagtubos. Yung pagbabayad para sa lahat ng kasalanan nating mga sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Amen. Maliwanag po sa ating mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube. YouTube Live 49, sa Facebook Live, acknowledge ko lang, 10 ang nasa Facebook Live. Ngayon, ang ating pagpapatuloy ngayong umaga, bukod sa kasalanan, saan pa ba tayo tinubos ng Panginoong Hesukristo? Yung ating mga kasalanan, tinubos ni Jesus Christ, binayaran niya sa pamamagitan ng kanyang dugo. O ano pa po ang tinubos? Binayaran ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo sa ating mga sumasampalataya bukod sa ating mga kasalanan. Basa sa Galacia 3 at 13 hanggang 14. Ito po ang mababasa natin mga kapatid, mga ka-Bible study. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Nakikinig po ang mga nasa Facebook na sa YouTube. Ano po ang ating nabasa dito sa talatang ito, Galacia 3:13? Bukod sa kasalanan, saan pa po tayo tinubos ng Panginoong Hesukristo? Sabi po diyan, sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin. Ano dapat nating maintindihan dito mga kapatid, mga ka-Bible study? Nandiyan ang kautusan ng Diyos. Kapag ka po ang kautusan ng Diyos ay iyong nilabag, hindi mo tinupad, ano po ang magiging resulta? Ano ang magiging bunga? Pag yung utos ng Diyos ay sinuway mo, nilabag mo, ang magiging bunga niyan sa buhay mo ay sumpa. Nagkakaintindihan po sa mga nasa Facebook, nasa YouTube. Yung pagsuway, yung paglabag sa utos ng Diyos, kahit isa lang ang suwayin mo, labagin mo, ano po ang magiging resulta? Sumpa.
Nagkakaintindihan po. Santiago 2:10, sapagkat sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. O dahil ikaw ay meron kang hindi tinupad, meron kang sinuway na utos ng Diyos kahit isa lang, ano ang bunga niyan sa'yo? Kung halimbawa, 10 yung utos ng Diyos, siyam yung tinupad, yung isa hindi mo tinupad, baliwala yung siyam na tinupad mo. Amen. Makasalanan ka pa rin. At ano ang deserve ng makasalanan? Ang deserve ng makasalanan, yung sumpa. Yung curse. Kaya nga yung mga iglesia na ang itinuturo sa mga tao, tuparin ang utos, sundin ang utos. Mismo sila nagtuturo hindi naman nakakatupad ng buo, ng ganap doon sa kanilang mga tinuturo na yun na tutuparing mga utos. Tama po ba? Ang ating Panginoong Jesucristo, siya lamang po ang nakatupad ng buo, ng ganap sa lahat ng utos ng Diyos. Amen. Sang-ayon po ba ang mga nasa Facebook, nasa YouTube? Si Haring David, di po ba si Haring David malapit sa puso ng Diyos si Haring David. Tapos siya matapang. Ano po? Talagang siya sa pananampalataya sa Diyos makikita natin na talagang ang kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos malaki. Pero si Haring David po ba nagkasala sa harap ng Diyos. Nagkasala. Kahit nga si Moises tama po ba? Si Moises mismo na siya ang tumanggap ng 10 utos ng Diyos nagkasala din tama po ba? O ngayon, si Jesus Christ, siya po yung talagang nakatupad, nakaganap ng buong kautusan. Wala siyang naging kasalanan, wala siyang naging pagkakasala. Ngayon, ano dapat nating maintindihan dito? Pagka po tayo sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, ano po ang mangyayari? Tayo pong mga sumasampalataya, tayo pong lahat ay natubos na. Tinubos na ni Jesus Christ sa lahat ng sumpa ng kautusan. Amen. Maliwanag po ba mga kapatid, mga ka-Bible study? Wala po tayong wala pong sumpa. Hindi tayo mapapasailalim ng sumpa. Bakit? Sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo, tayong lahat po ay tinubos na sa kasalanan, tinubos rin tayo sa lahat ng sumpa. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya tinatawagan ko po ng pansin yung ibang mga kaibigan nating mga pastor. Minsan kasi parang nalilito na rin yung ibang mga pastor. Bakit po parang nalilito? Eto baka hindi nyo napapansin. Pagka ang pastor papakinggan, sasabihin niya, dahil kay Jesus Christ, tayong mga sumasampalataya, tinubos na tayo ni Jesus Christ sa lahat ng kasalanan, tinubos tayo sa lahat ng sumpa. Di okay na. Pero pagka nagpahabol na si pastor,
ang pahabol ni Pastor yung mga ayaw magbigay ng ikapo, susumpain ng Diyos. Hello? Ha? Napansin niyo po ba yon, mga kapatid, mga ka-Bible study, o ako lang ang nakapansin? Bakit nagkakaganon sa ibang mga pastor na sinasabi nila na wala na tayo sa ilalim ng kautusan, wala na rin tayo sa ilalim ng sumpa? Dahil nandyan ng Panginoong Jesucristo na manunubos natin. Tinubos tayo sa lahat ng kasalanan, tinubos tayo sa lahat ng sumpa. Di okay na po yun. Agree ako doon. Sang-ayon ako. Pero bakit pagka ang paksa ni Pastor tungkol sa ikapo, ang sinasabi ni Pastor, yung mga ayaw magbigay ng ikapo, gusto niyo bang kayo sumpain ng Diyos? Susumpain ni ka yung mga hindi nagbibigay ng ikapo. Akala ko tayo wala na sa ilalim ng kautusan. Bakit yung ikapo? Na sa kautusan yan sa Israel, sa matandang tipan, yung pagbibigay ng ikapo utos yan. Kautusang ibinigay para sa Israel. Bakit si Pastor ginigiit naman ang tungkol sa pagbibigay ng ikapo? Na kapag yung mga miyembro hindi nagbibigay, sumpa daw ang mangyayari sa mga miyembro. Susumpain ni ka mga negosyo nyo. Gusto nyo bang malugi? Bigay nyo ikapo. Ganun ang nangyayari. Kaya ako tinatawagan ko yung mga kaibigan natin, mga pastor. Please consider. Pag-aralan nyo itong aking obserbasyong ito. Dapat kasi consistent tayo. Consistent. Pag sinabi natin na tayong mga Kristiyani wala na sa ilalim ng kautusan, kung magtuturo ka ng ikapo, dapat ang ituro mong ikapo yung hindi nasa ilalim ng kautusan. Nagkakaintindihan po? Bakit po nakabalandra yung GCash dyan? Sabi ni Cedric. Para dito kay Cedric, ito kasing nakabalandrang GCash dito, para yan sa mga merong pagnanais na magbigay ng kusang loob na tulong. Pakita mo nga yung baka hindi nakita ni Cedric. Yung ito para sa voluntary nga sa akin, gusto ko makita yung sa GCash. Baka hindi lang pinapansin na mayroong nakalagay na for your voluntary. Wala ako nakikita sa monitor ko yung Ayan Cedric, for your voluntary donation. Di kung meron kang pagkukusang loob na nararamdaman, pwede ka dyan. Iba? Ngayon, kung si Cedric hindi alam yung kusang loob, hindi ka kasali dyan. Ganun lang naman yun Kaya ako nilagay na yan kasi iniiwasan ko na araw-araw akong tinatanong, Brad Willie, paano po ba makatulong? Kasi mayroon kaming natututunan sa pakikinig sa inyo, hindi kagaya dito sa MCGI, 4 na taon na po puro pag-ibig na lang ang paksa. Nakakasawa na po yung paksa sa MCGI, yung turo sa amin ni Kuya, puro pag-ibig na lang. Pag po nakinig kami sa inyo, Brad Willie, natututo po kami ng mga aral ng Diyos, ng mga salita ng Diyos. Paano po ba kami makakatulong? Ilan na po yung ganun lagi ang tanong, paano po ba makakatulong sa programa? Saan ho ba ipapadala? Di para menos na sa trabaho ko yan, di ilagay na dyan yung GCash, yung QR code. May nakalagay namang voluntary. Voluntary.
Matuto lang kayong magbasa. Pagka voluntary, walang sapilitan dyan. Kusang loob yan. Sa MCGI, wala raw sapilitan, pero may kulitan. Kagaya doong nabalitaan ko yung sa Middle East, sinasabihan noong dalawang KNP roon na yung mga miyembro doon baka daw gustong magpadala ng regalo dito sa mag-asawa. Dito sa kuya at ate. Wala kang pamimilit pero nandun yung pangungulit. Ngayon, balik na po tayo sa ating tinatalakay. Nakita niyo po yung sinasabi na wala na po sa ilalim ng kautusan, wala na po sa sumpa ng kautusan ang mga Kristiyano. Pero pagka yung mga pastor ay mananakot sa mga miyembro na hindi nagbibigay ng ikapo, ang ipinapanakot ng pastor susumpain kayo ng Diyos. Malulugi inyong negosyo. Magkakasakit kayo, sabi ng pastor. Sabi pa ng pastor, ano ba gusto nyo? Magbayad ng doktor para sa inyong sakit, gumastos sa ospital, o magbigay ng ikapo? Yan ang sinasabi ng pastor Sige, mamili kayo. Yung pera ninyo, gastusin sa ospital, ipambayad sa doktor, o ibigay nyo na yung ikapo ninyo. Naintindihan po ng ating mga kapatid, ng ating mga ka-Bible study. Si Brother Willie, ako lang doon lang ako parehas lang ako. Sinasabi natin, tinubos na tayo sa sumpa ng kautusan. Sa Israel, pagka nilabag mo yung utos ng Diyos, hindi ka nagbigay ng ikapo, o talagang may sumpa na paparating. Pagka ikaw ay masuwain sa magulang, may sumpa sa mga anak na masuwain sa magulang. Nagkakaintindihan po. O ngayon, tayo po sa pagsampalataya kay Jesus Christ, ano nangyari? Tinubos tayo sa lahat ng ating kasalanan, tinubos tayo sa lahat ng sumpa ng kautusan. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. 14. Upang sa mga hentil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Kristo Jesus, upang sa pamamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. Yan po, mga kapatid, mga ka-Bible study, ang sinasabi ng dugo ng Panginoong Hesukristo sa ating mga sumasampalataya. Sa ating mga sumasampalatayang Kristiyano, wala na po na sumpa. Hindi na po a-apply sa atin ang sumpa, mga kapatid, dahil tayo nga po'y tinubos na ng Panginoong Hesukristo sa lahat ng sumpa ng kautusan. Ngayon, ano-ano po ba yung mga mababasang sumpa? Sa Israel, noong araw na dahil sa pagsuway nila sa utos ng Diyos, dumarating po ang sumpa. Basahin natin, Deuteronomio 28:15 o mas 61. Ngunit mangyayari na kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos na isasagawa ang lahat ng kanyang mga utos at ang kanyang palatuntunan na aking inyuutos sa iyo sa araw na ito, na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Mga kapatid na nakikinig sa Facebook at YouTube, pag binasa po ito ng pastor sa mga miyembro, ina-apply sa kanila. Ito pong sinasabing ito ay hindi naman para sa mga Kristiyano yan.
Para po yan sa mga Israelita. Amen. Amen po sa mga nasa Facebook, nasa YouTube. Israel po ang kausap dito ni Moises. Pinapasabi ng Diyos kay Moises ito sa Israel na pagka ang Israel hindi nakinig sa tinig ng Panginoong Diyos, hindi isinagawa ang lahat ng kanyang mga utos, ang kanyang mga palatuntunan. Sabi ng Diyos sa Israel, lahat ng sumpang ito darating sa iyo, aabot sa iyo. Sino kausap? Ang Israel. Maliwanag po ba? Bakit naman babasahin ito para sa mga Kristiyano, para nga sa mga Israelita to? O ngayon, ano po yung mga sinasabing mga sumpa na yan na aabot, darating sa mga Israelita na hindi sumusunod sa mga pinag-uutos ng Diyos sa talatang 61. Bawat sakit din naman at bawat salot na hindi nasusulat sa aklat ng kautosang ito'y pararatingin nga sa iyo ng Panginoon hanggang sa ikaw ay maibuwal. Mga kapatid, mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube, o ano po dapat nating maintindihan dito? Sa Israel nung araw, pagka sila sumusuway sa utos ng Diyos, darating ang mga sumpa. Kasama pong darating yung mga sakit, mga salot. Amen. Amen po sa mga nasa Facebook, nasa YouTube. Ano dapat nating maintindihan? Nang tayo po'y sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, tinubos tayo sa lahat ng kasalanan, tinubos tayo sa lahat ng sumpa. Kasama po sa tinubos sa atin, yung mga sakit, yung mga karamdaman, yung mga salot. Amen. Tinubos tayo nang tayo po'y sumampalataya kay Jesus Christ. Ang ipinantubos ay ang kanyang dugo. Kaya ang dugo ni Jesus Christ nagsasalita para sa ating mga sumasampalataya. Ano po yun? Lahat tayo po'y natubos na sa sumpa. Ano-anong sumpa yan? Sumpa ng sakit. Sumpa ng kahirapan. Kasama rin po yan, na sumpa ng salot. Wala na po yan sa ating mga sumasampalatayang mga Kristiyano. Nagkakaintindihan po. Nang si Adan po ay sumuway sa utos ng Diyos, di po ba dumating ang sumpa? Sumpain ng lupa dahil sa iyo. Nagkakaintindihan po. Kailangan na po si Adan ay maghirap para siya makakain. Kailangan na siyang pagpawisan. Sisibuli ka, tinik at dawag. Yun ang sumpa ng Diyos. Mahihirapan na si Adan. Para siya makakain, kailangan niyang paghirapan. O ngayon, tayo pong mga sumasampalataya kay Jesus Christ, wala na po sa ilalim ng sumpa. Kaya dapat, pagka talaga ikaw ay Kristiyanong sumasampalataya, dapat ang buhay mo hindi na mahirap. Amen. Amen po ba mga kapatid, mga ka-Bible study? Pagka ikay sumasampalatayang Kristiyano, kailangan ba maranasan mo na ikaw ay magpalimos para ikay makakain? Dito po ba sa ating mga nakikinig, meron na po bang ganyan ang nangyayari sa inyo na para makakain, kailangan po kayong mamalimos? Kaya nga ako, yung sa MCGI, hindi ako naniniwalang sila
na kay Kristo eh. Sila ay mga wala na sa ilalim ng sumpa. Bakit? Nababalitaan ko mga miyembro kailangan pang mangutang ng bigas para may maipangsaing eh. Pero yung mga pulis, kayang-kaya ni KDR, bigyan ng mga air condition unit. Ba't ganon? Yung mga pulis pinagpagawa pa ni KDR ng yung kapihan. Meron silang air condition na kapihan. Naloko na. Yung mga pulis ang talagang pinapamper ni KDR. Pero yung mga miyembro, hinahayaan ni KDR na mamulubi eh. May nabalitaan ako Exeter, sabi, nagkasakit ang asawa ko, ni isang biogesic hindi binigyan ng MCGI. Naloko na. Si KDR nagbibigay pa, nagdodonasyon pa ng mga sasakyan, patrol. Yung pulis binigyan ng sasakyan, yung barangay binigyan ng barangay patrol, di ba? Bakit? Si KDR galante sa mga pulis. Kasi yung negosyo niya sa Bataan, yun ang nakikita natin para may proteksyon. Para meron siyang, command. Kaya niyang utusan yung sa barangay kasi nag-donate siya ng barangay patrol Tapos yung mga pulis doon sa Bataan nag-donate siya ng sasakyan Para pagka tumawag siya, madali siyang puntahan, di ba? Ganun lang naman yun ngayon, ang dapat nating maintindihan dito mga kapatid, mga ka-Bible study, bilang mga sumasampalatayang Kristiyano, wala na po tayo sa ilalim ng kautusan, wala na rin po tayo sa ilalim ng sumpa. Kaya dapat ang buhay nating mga Kristiyano ngayon, na mga sumasampalataya, hindi na dapat maging kagaya noong buhay ng iba na nabubuhay sa kahirapan. Araw-araw na lang problema yung yung pagkain niya. Araw-araw na lang problema kung saan kukuha ng pambibili noong kanyang kakainin. Nagkakaintindihan po. Pag kami sakit kailangan mong kailangan mo ng pambili ng gamot kailangan mong mangutang. Lumalabas hindi ka pa napapalaya sa sumpa niyan. Tama po. Nasa nasa kahirapan ka pa rin Naintindihan niyo po ba mga kapatid, mga ka-Bible study? Pagka ikay sumasampalatayang Kristiyano, hindi mo dapat maranasan yung ikaw wala kang makain, na kailangan mo magpalimos. Ang Diyos po natin hindi naman nagpapabaya. Amen. Mga ibon nga, alam pakainin ng Diyos. Walang ibon na namamatay sa gutom. Amen. Tama po ba? May nakita ba kayong ibon na matay sa gutom? Hindi pinababayaan ng Diyos ang mga ibon. Tayo pong mga tao, mas higit po tayo sa mga ibon. Amen. May talino tayo. May lakas tayo. Galing sa Diyos yun, bigay ng Diyos sa atin yun. Bakit yung iba inaabot na na sila nagugutom at kailangang magpalimos para lang makakain? Lumalabas, sila po ay hindi pa malaya sa sumpa ng kahirapan.
sumpa ng mga sakit, sumpa ng mga salot. Wala na po dapat dyan ang mga sumasampalatayang Kristiyano kasi nandyan na po ang pagtubos na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa Biblia, ang mga sakit, karamdaman, kahirapan, para sa mga Kristiyano, wala na sila dyan. Nakaahon na sila dyan at malaya na sila dyan. Bakit? Ganun kasi ang ipinagkakaloob ng Panginoong Hesukristo sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Sakit, karamdaman, hindi mo na dapat pinoproblema. Basa sa awit 103:3 na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit. Ano po ang ipinagkakaloob ng Panginoong Diyos ni Jesus Christ sa ating mga sumasampalataya? Pinagkakaloob niya kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Pinagkakaloob din niya ang kagalingan sa lahat ng ating mga sakit, ng ating mga karamdaman. Amen. Maliwanag po sa mga nasa Facebook, nasa YouTube. Si Jesus Christ, yan ang kanyang ginawa. Yung kanyang sakripisyo. Nang siya po'y mapako at mamatay sa krus, ipinagkaloob niya sa atin na tayo po ay mapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan at ipinagkaloob din sa atin ng kagalingan sa lahat ng mga sakit at karamdaman. Unang Pedro 2:24. Ito po ang mababasa natin, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling kayo. Ito po mga kapatid, mga ka-Bible study, ang dapat po nating maunawaan. Ang Panginoong Jesucristo, hindi lang po tayo tinubos sa lahat ng kasalanan. Kasamang tinubos ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng ating mga sakit at mga karamdaman. Amen. Si Jesus Christ, hindi lang po siya ang ating tagapagligtas. Siya rin po ang ating dakilang manggagamot. Amen. Maliwanag po ba sa ating mga kapatid, sa ating mga ka-Bible study? Meron po tayong mga sakit, meron tayong mga karamdaman. Madali po ang solusyon. Bakit po madali? Nandiyan si Jesus Christ Meron tayong mga sakit, karamdaman, ilapit natin sa Panginoong Jesucristo. Pagagalingin tayo ni Jesus Christ. Amen. Lahat ng sakit at karamdaman, kayang pagalingin ng ating Panginoong Jesucristo. Yung hindi kayang pagalingin sa ospital, hindi kayang pagalingin ng mga doktor, kayang-kayang pagalingin ng Panginoong Jesucristo. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Mag-amen naman po yung mga nasa Facebook, nasa YouTube. Nasubukan nyo na po ba yon, mga kapatid? Subukan nyo po. Meron tayong mga sakit, ang ating mga mahal sa buhay. Gawin po natin yung ipinagagawa sa atin ng Panginoong Jesucristo. Patungan ng kamay ang may sakit, ipanalangin ang may sakit at siya gagaling. Yun lang naman po. Ang gagawin pagka may sakit, may karamdaman tayo. Naalala ko yung kapatid na mag-asawa sa abroad. Dati ni silang MCGI. Nung matutunan po nila itong ating tinuturong ito, Brother Willie, nagkasakit ang anak namin, babae. Noong araw, natataranta na kami mag-asawa pagka may lagnat yung aming nag-iisang anak na babae. Tawag agad sa doktor, hanap agad sa medicine box ng mga
gamot para sa lagnat ng aming anak. Pero nung matutunan namin, Brad Willie, yung tinuturo mo na yan, na nagpapagaling pa rin si Jesus Christ hanggang sa panahon nating ito. Eh ngayon, pag may lagnat yung anak namin, ay, hindi kami natataranta ng asawa ko. Ipagpe-pray lang namin yung aming anak at gumagaling naman, Brother Willie. Sabi ko, praise the Lord, hallelujah. Ayun po, mga kapatid, mga ka-Bible study. Ang isa pang sinasalita ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo pong mga sumasampalataya sa pamamagitan ng dugo ni Jesus Christ, tinubos niya lahat ng ating mga kasalanan. Tinubos niya ang lahat ng sumpa sa ating mga buhay. Kaya dapat tayo po mabuhay ngayon, hindi na po sa kahirapan. Amen. Hindi tayo dapat mabuhay sa sakit at karamdaman. Maliwanag po ba yan, mga kapatid, mga ka-Bible study? Hindi natin deserve. Hindi deserve ng mga Kristiyano mabuhay na may sakit, may karamdaman, mabuhay na nasa kahirapan. Kailangan lang tayong matuto, mga kapatid. Mahirap ang buhay. Tama naman yun, mahirap ang buhay. Eh di dapat ikaw matuto ka na yung pamumuhay mo, i-adjust mo rin. Di ba? Pagka mahirap ang buhay, gagawa ka ng mga paraan para mapagaang, mapadali, para hindi ka mahirapan. Eh yung iba kaya nahihirapan sila rin ang may kagagawan Bakit po? Yung cellphone naman niya gumagana pa, nagagamit pa naman na pantawag, pang-text. Kung mo naglabas na naman ng bagong modelo yung cellphone at nakita sa kapitbahay niya na bago yung cellphone ng kapitbahay niya, bago cellphone ng classmate niya, bago cellphone noong kasumban niya, kailangan siya bago din. Kailangan siya sumabay. Para makabili ng bago, pumunta sa Bombay. Nangutang ng patubuan para sa bagong cellphone. Sino ho ang gumawa ng problema? Bakit ka nahihirapan ngayon magbayad ng utang na patubuan? Kasi hindi ka marunong. Wala sa ayos. Kaya ka nagigipit, nahihirapan, masipag ka mangutang Yung pangungutang ang ang iyong ginawa ng kumbaga pagka meron kang gusto, utang para mabili yung gusto. Kasi iba ho yung gusto sa kailangan. Mga kapatid, mga ka-Bible study. Sana matutunan po natin yan. Kung minsan, tayo rin po ang gumigipit sa ating mga sarili. Magbe-birthday ka kasi, Brother Billy, yung kaisa-isa kong apo. Wala naman masama kung ipag-birthday yun nga, Brother Billy, dahil nag-iisa naman yan, kahit ipangutang ko yung pang-birthday niyan, yun ang mali. Mali po yung gano'n na wala lang ang panghanda, ipapangutang yung panghahanda. Yun ang nangyari. Nairaos yung birthday ng apo dahil ipinangutang. Pagkatapos ng birthday, eto na, naniningil na yung nagpautang. At noong walang masingil, iskandalo na. Talagang buong barangay nalaman yung skandalo na yun. Yan ang dapat po nating maintindihan, mga kapatid, mga Bible study. Bilang mga sumasampalatayang Kristiyano, naunawaan natin, tayo pala'y tinubos na sa sumpa. Lahat ng sumpa, kahirapan, sakit, karamdaman, dapat mamuhay tayo na wala na sa ilalim ng sumpa. At huwag tayong gagawa ng mga gagawin natin para tayo po ay mapunta po doon sa kahirapan. Para wag tayong magkasakit
dapat ano rin, alam mo ring iwasan na magkasakit. Amen. Nakikinig po ba ang mga nasa Facebook, nasa YouTube? Kasi kaya ko to hinahabol, nililinaw, ay wala na pala tayo sa sumpa ng sakit karamdaman. Lahat ng masasarap na pagkain ay kinakain mo ngayon. Hindi ka na nagpipigil. Lahat ng masarap, lahat ng gusto ng iyong panlasa kinakain mo. Kasi Brad Billy, wala tayo sa wala na sa sumpa magkakasakit ka rin yan, kapatid. Pagka wala kang disiplina sa pagkain. Amen. Tandaan natin, tayo pong mga sumasampalatayang Kristiyano, dapat mamuhay tayo ayon pa rin sa kalooban ng Panginoon. Kung ano pa rin po ang sinasabi ng mga salita ng Diyos, yun ang dapat nating matutunang ipamuhay. Amen. Maraming sakit ngayon galing sa kinakain ng tao. Tama po. Kaya pagka tayo natuto rin ng tamang pagkain, wastong pagkain, nakakaiwas tayo sa mga sakit, sa mga karamdaman. Pag tayo natutong gumastos ng tamang paggastos, hindi tayo malulugmok sa kahirapan. Amen. Natuto tayong mag-ipon-ipon, magtabi-tabi, mag-savings, hindi tayo magigipit. Amen. Maliwanag po ba sa ating mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube? So ngayon, bukod dyan, ano pa po? Ang mga iba pang mga salitang sinasalita ng dugo ng Panginoong Hesukristo para sa ating mga sumasampalatayang Kristiyano. Yan po ay ating itutuloy sa susunod na linggo ulit. Bigyan na po natin ng pagkakataon ang ating mga prayer requests. Pakibigay po ang pangalan ng tao na may sakit, kung ano po sakit karamdaman ng tao. At kung ano pang ibang mga prayer requests ang gusto pong ilapit ng ating mga kapatid at mga ka-Bible study sa ating programa ngayong umaga. Mahaba pa po ang ating paksa, mga kapatid, ipagpatuloy po natin. Next Sunday ng July 27, ang huling linggo sa buwan ng Hulyo. Okay po? Yung ating mga prayer requests, sana yung mga manggagaling ngayon sa mga nandito sa Facebook at YouTube. Kasi yung mga prayer request po natin dito medyo matagal na. Wala naman po tayong update sa mga prayer request na ito. Hindi natin alam kung sila po ay gumaling na, kung sila ba ay maayos na ang kanilang mga kalagayan, kung answered prayer na po. Sana yung ating mga nagbigay ng prayer request ng mga nakaraan, magbigay man lang po ng update sa atin. Ito po, para kay Edita Gutierrez, epilepsy at di mapagkatulog. Sige po, pag-pray po natin. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, epilepsy at insomnia, inuutusang mawala kay Edita Gutierrez. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan at masarap na tulog kay Edita Gutierrez. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Ito naman ay kay Gina Sevillano. Panalangin po para matanggap na po sa work. Sige po, ipag-pray po natin. Sa pangalan ni Jesus, inaalis ang anumang hadlang sa gabal upang matanggap sa inaaplayang trabaho si Gina Sevillano. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob na siya'y makakita
at matanggap sa maayos na kumpanya na kanyang pagtatrabahuhan. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sige po, yung iba pang mga prayer request ng ating mga kapatid, ng ating mga ka-Bible study. Yung mga prayer request po na binibigyan natin ng pagkakataon sa programa, mag-update lang po sana kayo, ha? Balikan nyo po kami at magbalita po kayo kung kayo po'y tumanggap na po ng kagalingan, kung tinugon na po yung ating mga prayers. Pneumonia at vertigo kay Lisel Pormilos. Sige po, sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, vertigo, pneumonia, inuutosang umalis at mawala. Sa katawan ni Sister Lisel Pormilos, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa buong katawan, mula ulo hanggang mga paa. Kay Sister Lisel Pormilos, be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Ayan, meron po ba kayong natutunan, mga kapatid, mga ka-Bible study, sa ating tinalakay ngayong umaga? Mag-amen naman po yung mga natuto ng mga salita ng Diyos dito po sa ating naipaglingkod ngayong umaga. Mag-amen naman po yung mga nasa Facebook, nasa YouTube na mayroong natutunan sa umaga pong ito ng ating Bible study. Yan, amen, amen. Ibig sabihin, sulit. Sulit po yung ating naging Bible study ito. Sulit po yung inyong pagdalo. Yan, kay Daryl Cruz. Salamat po uli sa panalangin nyo kay Paula Cruz. Lumiit na po ang kanyang gallbladder stone. Salamat po. Sana ito namang arthritis ko sa paa at kamay gumaling na. Sige po, pag-pray po natin yung arthritis sa kamay at paa ni Brother Daryl Cruz. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, arthritis sa paa at kamay, inuutusang mawala sa katawan ni Brother Daryl Cruz. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan, dumaloy sa mga kamay at mga paa ni Brother Daryl Cruz. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Ayan. Tandaan natin, mga kapatid, yung ating napag-aralan ngayong umaga. Bilang mga sumasampalatayang Kristiyano, wala na po tayo sa sumpa ng kautusan. Wala na pong sumpa sa buhay ng mga sumasampalatayang Kristiyano. Hindi na pwedeng yung mga sumpa na yan yan po ay ang magdikta sa buhay nating mga sumasampalatayang Kristiyano. Yan. Maayos po kayo maghimay ng sitas kaysa kay KDR. Alam po ninyo, sa tulong po yan ng Holy Spirit, kaya po natin nagagawa. Pagka po may Holy Spirit na gumagabay sa isang tagapagturo, maayos po talaga niyang mahimay yung mga salita ng Diyos para po yan sa mga nakikinig. Yun po yun, kapatid na Cedric. Para makinabang ang mga nakikinig, tinutulungan ng Holy Spirit yung mga ngaral, yung tagapagturo. Para yung mga salita ng Diyos maipatanggap doon sa mga nakikinig. Yon. Kaya nga dito po sa pagsasama-samang ito, mga kapatid, mga ka-Bible study. Bagamat tayo po kung ikukumpara sa MCGI, doon sa pinanggalingan nating grupo, maliit lang tayong grupo pero ang maipagmamalaki lang naman natin dito, meron
tayong mga magkakapatid dito, hindi natin naranasan yung kagaya sa MCGI. Ang laking grupo nila pero may mga miyembro sila nanghihingi, nangungutang ng bigas para may maisaing. Si Kapeding, saksi ko yun, si Kapeding. Mga miyembro ng MCGI, punta kay Kapeding para mangutang ng bigas. Sabi ko, inaabot nila yung mangutang ng bigas para sila may maipangsaing. Akala ko ba pag-ibig? Akala ko ba pag-ibig ang tinuturo ni KTR? Bakit may mga ganong miyembrong pinababayaan na kailangang mangutang ng bigas para lang may maipangsaing? Pag kami nagkakasakit na miyembro ni Biogesic hindi nabigyan. Hello? Pag kami mga ngailangan ng dugo, pinoproblema kung saan kukuha ng dugo. Samantalang sila meron silang bloodletting program. Nagdo-donate ng dugo sa Red Cross. Pero pagka mga ngailangan na yung mga miyembro ng dugo, walang makuha, walang ma-provide yung MCGI. Naloko na. Yun nga yung nakita ko nung araw pa nakapaimbabawan. Buhay pa po si Brad Eli. Pasensya na sa ibang mga fanatics. Kasi yung ibang mga fanatics kay KTR lang talaga sila dismayado buhay pa po si Brad Eli. Nakita ko na yung kanilang ginagawa na yan na para publicity, para sa publiko, magpapakain ng mga bata. Yung mga bata sa squatter, sa Baseco, feeding program, mga bata sa Maynila, pinapakain nila. Pero dun mismo sa lumang pasalamatan, mga anak ng mga miyembro, mga malnourished, hindi naman pinapakain, wala namang feeding program. Ngayon nagpapamigay sila ng lugaw sa mga may sasakyan, mga may kotse. Pero yung mga pulubi doon sa lansangan, hindi binibigyan ng lugaw. Ay talagang ang galawan politiko, pampolitiko ang galawan ni KDR. Sige po, yung ating mga nasa Facebook at nasa YouTube ngayon, sumabay lang po sa isang commanding prayer na ating gagawin para sa lahat. Kayo na po ang magsabi kung ano pong mga sakit karamdaman niya na ating uutusan. Gamit ang makapangyarihang pangalan ni Jesus Christ sa pananampalataya po. Utusan po natin ang mga sakit karamdaman sa mga katawan natin sa ating mga mahal sa buhay. Sige po, mga kapatid, mga ka-Bible study. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, inuutusang umalis, mawala sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay. Anumang sakit, anumang karamdaman. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, ipagkaloob sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay, kagalingan, kasiglahan, at kalakasan. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Yan, sa ating mga kapatid, mga ka-Bible study na sumabay sa ating commanding prayer, magbigay po kayo ng update. Kung kayo po'y gumaling na sa inyong mga sakit karamdaman, instant healing or gradual healing, ang inyo pong tinanggap mula sa Panginoong Jesucristo, gawa po kayo ng short video testimony para maipamalita natin ang kabutihan ng ating Panginoon, yung kagalingang ipinagkaloob niya sa atin. Alam niyo po mga kapatid, mga ka-Bible study, ma-share ko lang po ngayong umaga. Kagabi po, namamaga yung aking gums. Medyo yung aking pisngi kagabi maga. Nung masalat ko, yung gums ko'y namamaga. Akala ko nga po, hindi po ako programa ngayong umaga na may video. Kasi maga po yung aking gums kagabi, yung aking kaliwang pisngi. Sabi ko sa aking anak ako bukas, wag na siguro tayo mag-video.
litrato ko na lang ang gamitin kasi bagaka ko yung aking gums, yung aking kaliwang pisngi. Alam niyo po, ginawa ko mga kapatid, kagabi, basta nakapatong lang yung isang kamay ko tapos pinagpe-pray ko lang siya. Sa pangalan ni Jesus, pamamaga ng gums, inuutusang mawala. Ayun, bago po ako matulog, matulog pinag-pray ko siya. Ayun, pagising ko po mga kapatid, okay na. Wala na ho yung pamamaga ng aking gums, yung aking pisngi. Kasi, dahil namabaga siya kagabi, hindi ko maisusuot yung aking denture. Kasi naka-denture na po ako mga kapatid Namabaga yung gums ko, hindi ko maisusuot yung aking denture. Kaya sabi ko sa anak ko, anak, pagka ako magapa yung aking gums, litrato na lang ang gamitin, wag nang mag-video. Kasi hindi ko maisusuot ako yung denture ko. At tinan nyo po, nakapag-video po ako ngayong umaga. Kasi hindi ho namamaga yung aking gums. Hindi namamaga yung aking pisngi. Naisuot ko po yung aking denture. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ako po mismo, yung sinasabi ko po, ako po mismo, naranasan ko yun. Pag sinabi ko po na kaya kayong pagalingin ni Jesus Christ, lahat ng sakit, kayang pagalingin ng Panginoon. Sinasabi ko po yun sa pananampalataya at sa karanasan, mga kapatid, mga ka-Bible study. Kaya ganoon din po gawin po natin sa inyong mga bahay. Meron kayong sakit o ang inyong mga mahal sa buhay. Ngayon po ay may mga ubo, may mga sipon, may mga lagnat, trangkaso. Hindi na po dapat pinoproblema yan ng Kristiyano. Hindi ka na dapat natataranta. Bakit? Gagawin mo lang naman yung pinapagawa ng Panginoon. Magpatong ng kamay sa may sakit at sila'y gagaling. Amen. Amen po sa ating mga kapatid, sa ating mga ka-Bible study. Ito pong aking sinasabing ito, ilang beses ko na pong napatunayan yan. Maraming beses na po. Kaya subukan nyo rin po mga kapatid para kayo man din po, maiano nyo yan, ma-share nyo po sa inyong mga kamag-anak, mga kaibigan at mga kakilala. Ang Panginoon natin, si Jesus Christ, hanggang ngayon po'y nagpapagaling. Ang kanyang dugo, yun po ang sinasalita sa ating mga sumasampalataya. Tinubos na tayo ng Jesus Christ sa lahat ng kasalanan, kasama pong tinubos ang lahat ng sumpa. Mga kapatid, mga ka-Bible study. Hanggang dito po muna ang ating Bible study. At salamat po sa inyong oras. Salamat po sa inyong mga malasakit. Salamat po sa inyong suporta. Inaanyayahan ko po ang ating mga kapatid, mga ka-Bible study para po sa isang panalangin ng pagpapasalamat sa Panginoong Diyos. Tayo po ay sama-samang manalangin, mga kapatid. Panginoon naming Diyos, Amang banal, dakila, makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa dugo ni Jesus, salamat po Ama. Sa mabuting pagkakataon ay pinagkaloob mo po sa amin upang sa umaga pong ito, minsan pa kami matuto ng iyong mga banal na salita. Ama, ipagkaloob mo po na ang iyong mga salita ang matanim sa aming mga puso, maging tanglaw sa aming mga isip upang maging gabay po ng bawat isa sa amin sa aming mga patuloy na paglilingkod sa iyo. Amang banal, sa umaga po ito, idinadalangin po namin sa iyo
ang lahat ng mga nakinig ng pangangaral ng iyong mabuting balita. Ang aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan, maging ang aming mga kaaway. Maawa ka po, Ama, sa bawat isa sa kanila. Liwanagan mo po ang kanilang mga pag-iisip at hipuin mo po, Ama, ang kanilang mga puso. Bigyan mo po sila, Ama, ng pagkakataon na ikaw ay kanilang makilala at maunawaan nila ang iyong banal na kalooban. At sa lalong madaling panahon, Amang banal, silang lahat ay matawag mo po at makasama po namin sa aming mga ginagawang mga paglilingkod sa iyo. Ama, patuloy mo pong pagpalain ang iyong banal na gawain, ang pangangaral ng iyong mabuting balita sa Facebook Live, sa YouTube Live. Tulungan mo po itong makapagpatuloy. Lakipan mo po ng iyong mga himala, ng iyong mga pagpapagaling, upang ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal, Ama, ay maranasan ng bawat isa sa kanila. Maging daan po ito ng kanilang pagbabalik loob sa iyo. Ama, magpadala ka pa ng mga manggagawa na makakatulong sa pangangaral ng iyong mabuting balita. At tumawag ka pa ng karagdagang mga kapatid na magmamalasakit, magtataguyod sa iyong banal na gawain. Amang banal, sa mga oras na ito, ang lahat ng aming mga problema, suliranin, sa iyong mapagpalang mga kamay, pinagkakatiwala na po namin. Ikaw po ang may sabi sa amin, Ama, na wag po kaming mababalisa sa buhay na ito, kundi ang lahat ng aming mga kabalisahan ay aming ipagkatiwala sa iyo, sapagkat ikaw ang aming Ama na nagmamalasakit sa bawat isa sa amin. Amang banal, sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, ipagkaloob mo po ang agarang mga solusyon, mga sagot, sa kani-kanyang mga problema na aming pinagdaraanan sa buhay na ito. Ama, sa aming pagtatapos, sa aming pansamantalang paghihiwa-hiwalay, minsan pa namin ipinagkakatiwala sa iyong mapagpalang mga kamay ang aming mga buhay at kapalaran. Sa dugo ni Jesus, patuloy mo pong ipagkaloob sa amin, Ama, ang iyong proteksyon, ang iyong pag-iingat. Ang aming mga anak, sa kanilang mga kinaroroonan, palagi mo po silang abutin ng iyong mapagpalang mga kamay. Ikaw na po, Ama, ang mag-ingat sa aming mga anak. Ilayo mo po sa lahat ng kapahamakan, sa mga sakit at mga karamdaman, sa kapangyarihan ng masasamang espiritu, sa kamay ng masasamang tao. Ama, ipagkaloob mo po na ang aming mga anak ay maakay po namin at makasama sa aming mga paglilingkod sa iyo. Sumasampalataya kami, Ama, sa umaga pong ito, higit pa sa aming mga hinihigit iniisip ay ipinagkaloob mo na po sa amin ang lahat na kasang-ayon ng iyong banal na kalooban. Salamat po sa iyo, Diyos Ama. Salamat sa iyo, Diyos Espiritu Santo. Salamat po sa pangalan ng aming Diyos at Panginoong Hesukristo. Amen. Salamat po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat ng ating mga Bible study na dumalo po sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Salamat po sa inyong mga panalangin, salamat po sa inyong suporta, mga tulong pinansyal na inyong ipinagkakaloob para po sa pagpapatuloy ng ating programa. Mga kapatid, ibinabalita ko po sa inyo sa darating po na July, itong ating 9th anniversary, July 25 po,
siyam na taon na po ang ating Bible study sa Facebook Live. Nag-start tayo ng 2016, July 25. 9 years na po tayo kung loloobin ng Panginoon. Parang kailan lang po nung tayo mag-umpisa. Tayo po ay hanggang ngayon narito nagpapatuloy kasi nandyan po ang Diyos at nandyan po kayong mga pinagpapala ng Panginoon na kayo naman po ay sumusuporta at nagtataguyod dito po sa ating programa. Kaya ang aking dalangin sa Panginoong Diyos, patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Kayong lahat na sa loob ng 9 na taon, nandyan nananalangin, nandyan po sumusuporta, nagbibigay ng inyong mga pagmamalasakit. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. Magandang araw po at paalam na po sa inyong lahat.